So we're on holiday. Yes. Anak, ibaba mo to. So just Say po, ha? Good morning po. Good morning po. Wait lang, I'm gonna be. Wait lang po. Wait lang po. I'm just gonna be here. So I'm gonna get my brief off. Good morning, mommies. Skincare tayo. I thought man was calling you. Kumain ka na, bebe, ha? Sunday, can we grocery? Po. Don't know, ask Nen. Tawag ka na, nagpa-pampletel na I'm just pumping. Yes, Pop. Happy Sunday, mga mommies. Naiwan ko yung kape ko sa baba. And then we can eat. Kasi yung pump ko naman, ito pa rin yung gamit ko. Yung Mom Cozy na ano nga tawag dito? Yung kalimutan ko na. Yung walang wires. Walang tubes. It's been a week since ginagamit ko tong skincare. Ano ko lang, pansin ko lang dito lately. Mainit lang siya sa balat. Hindi siya pa hapde, mainit lang siya kasi nga layer na yung nakapatong sa face. Tapos medyo heavy yung serum. Lalo na pag pinatungan mo nito. Kung napapansin niyo sa mga videos ko applying the skincare itself, hindi madaling i-blend. Yung serum okay siya, pero yun nga, malagkit siya and super makapit sa balat. Hindi siya yung watery kind of serum and ayun, medyo heavy yung formulation niya. Ayan, malamig na daw yung kape ko kaya kinuha ko muna. Anyway, ang hirap mag-isip ng hairstyle sa lately, like kayo mga moms, ano bang mga hairstyle ninyo? Kasi ako nagpagupit na't lahat. Kasi ang init nga. Pero hindi ko pa rin makuha yung hairstyle na gusto ko. Like, mainit kasi sa bahay. Tapos sanay ako, syempre kapag nagluluto, ganyan, nag-aalaga kay baby. Ayoko naman yung pawisan ako, tapos nakalugay lang. So, nung mahaba yung hair ko, lagi lang ako nag-iipit. And then, sabi ko, magpagupit nga ako para at least hindi na ako magtatali-tali ng hair and new look naman. Kasi, kaya ako nagpagupit kasi ang init na nga. Kasi, naiinitan na ako. So, ayun, nagpagupit ako. New look, ganyan. Pero, pansin ko sa sarili ko, kahit nagpagupit na ako ng hair, nag-iipit pa rin ako kasi nga, mainit pa rin. So, ayun, parang iniisip ko, gusto ko mas magpaikli pa ng hair ng maikli. Pero feeling ko mag-iipit pa rin ako. Ewan ko. Ang ending, pag nag-ipit ako, magkakaroon siya ng parang line. So, kapag lalabas, hindi ko na magawa ng paraan. Alam nga mag-plancha ako ng mag-plancha pag lalabas. Ako yung tipo ng tao na super less lang ang asikaso na gusto ko. Like, bihis lang, mag-ayos lang ng konting kilay. Matagal kasi ako magkilay. Kilay, lip tint. Ayun na. And konting blush. Parang ganyan na. Ganun na siya. Pakita ko sa inyo mga mommies yung aking makeup routine pag sisimba. Actually, ito lang. Favorite ko from Happy Skin. Hindi na ako nagbasa ng hair. Usually, naliligo ako pag gabi, after kong mag-out sa work. Kagabi kasi nag-work ako. Kasi para tuyo na yung hair ko. Ayoko kasi yung feeling na aalis ka yung bagong ligo. Tapos, alam mo yung basa pa yung hair. Hindi ako ma-blower Hindi ako talaga nagbo-blower. Konting-konti lang yung ginagawa kong preparation sa hair ko. Gusto ko lang din talaga. Low maintenance hair. Anyway, hindi kasi ako masipag mag-blower. So, yan. Magtiklop lang ako ng kumot. Ang ko kasi, yes. Ang face ko ay nag-iiba na. Makilayan lang ako.
As in, kahit wala akong lipstick, lip tint. Iba talaga ang power ng kilay. Hi! Talaga ang power ng kilay, mga mommies. Kilay is life talaga. Ayan, nagkabuhay na yung face. May kwento ako sa inyo. Merong isang boting nasa taas ah. Minsan, nag-curl lang ako ng lash. Sige, curl lang natin. Pag may time pa, pero very rare na magkaroon ng extra time. Iba din kasi ang ang effect ng naka-curl ang lash. Parang bubuhay yung iyong mata. Kita niyo yan? Yan lang ang ating look. Pag may extra time din, blush. Blush! Cutie blush! Itong blush na to, 100 plus lang. From Pink Flash. Meron akong yung plain. Meron din akong glittery. Ayan, oh. Super ganda. Sige, magba-blush tayo dahil may oras pa. May 15 minutes pa. So, ganyan lang. Para lang may kulay. Pero, in a perfect world, lalo na pag walang camera. Kasi ngayon nakakapag-vlog-vlog ako kaya parang gusto ko maging extra din. Pero in a perfect, ito yung in a perfect world. Pero in reality, wala tayong time mag-vlog. Kaya, in reality, talagang lang. So, ito na ang ating look. Mamaya lapot na. Realistically, pagpapawisan tayo. So, mag-ipit muna ako. Ayan ang mga mommies. Yan. Bihis lang ako and mag-ayos ako ng gamit. Magpe-play place ang mga bata. Si baby, super gusto na rin niya yung mga play. So, pinagbaon ko sila ng damit. Ng kanyang kuya, pamalit. Nakakatuwa nga panoorin din ngayon. Dalawa na silang nagpe-play place. Dati si Prime lang. Ngayon, magkalaro na sila. Na-enjoy na din si baby. So, how time flies so fast. So, ayan. Ayan tayong payong. Ito balabal dahil mainit sa labas. Wallet. Kamaypay. More towel. Candy. And then my rosary. Lagi kong baon to pag umaalis. May nakalimutan ako. Hindi mawawala ang mga electric fan. Yan. Hello, mommies. Welcome back to my vlog. Konting chika-chika lang habang ako ay naka-break. Si baby is as in today, July 7 kasi June 7 siya pinanganak. So 13 months na si baby primo and super bilis ang panahon, 1 year na. 1 year na rin po tayong boy at yes, like yun pa rin talaga ang mga moment. Although, nag-improve siya in terms of like before, hindi ako OA, pero every hour talagang nagigising si baby. Yes, sleep regression. Pwedeng tumama ang sleep regression at magtagal sa toddlers, sa stage na yan. Hindi lang siya for like 4 months, 6 months, up to 9 months, mga ganyan. Pwede siyang ma-extend, yes. May mga studies about dyan, which hindi ko na lang din pinagtutuunan ng pansin, mga mommies, kasi I'm enjoying the moment na lang. Hindi sila forever bata, pero at the same time,
nakakapagod, nakaka-drain ang puyat. So, if you guys are a mom like me na palaging puyat, minsan madalas nga, swerte na pag maka 5 to 6 hours of sleep and interrupted sleep pa yun mga mommies. Never akong nakatulog ng straight 5 hours ever since nang nanganak ako ulit sa pangalawa kong anak. But it's okay. I mean, it's just a phase. Although hindi ko talaga ina-expect na yung phase na ito ay aabot ng 1 year. And yes, up until now, marami pa rin ganitong moments. Kapag sinwerte, 3 to 4 hours. Pero may mga moments pa rin after 2 to 3 hours, magigising si baby. Pero nagbabalik naman siya sa tulog. Pero kailangan niya lang ng like assistance para ihele siya back to sleep. And sa case namin is, so far, effective naman. Naku, ayoko sabihin kasi minsan pag sinasabi ko medyo nadi-jinx. Knock on wood. Pero so far, kapag nagigising naman si baby, is dedede lang siya sa akin and magabalik tulog na siya. Pero it's exhausting. Lalo na madalas pag madaling araw, pag ganun, like gabi, hating gabi, tas madaling araw, minsan nung maabot 1 hour, gusto niya nagsisip-sip lang siya sa kanyang dede sa akin, pero hindi siya nagbabalik ng tulog, or nakapikit siya, nag-dream feed siya sa akin through breastfeeding. And then pag natanggal na yon, pag gusto ko nang umayos, gusto ko na magbalik ng tulog, magigising ulit si baby, dedede na naman. And somehow it became a cycle na, which medyo nasanay na rin ako. And good thing naman na very vocal ako ever since sa aking asawa na si Pao. Sabi ko, hindi ko to kaya na ganito, like every day, I can't. Sino ba naman ang gugustuhin na 2 hanggang 3 oras lang ang tulog gabi-gabi, and interrupted pa yun. I mean, installment pa yun mga mommies. Buti sana kung tuloy-tuloy. Hindi. Like, yun na ang naging life ko. It's not, again, hindi ako OA. Totoo po itong nangyayari. Totoo itong nangyari at nangyayari. But, nasanay na rin ako. And I think, ang pinaka naging support system ko is family, of course, yung asawa ko. Sinasabi ko kay Pao na okay, pag nagising siya ng madaling araw, like minsan pa nga 4 AM magigising siya, and then ibababa ko na siya kay Pao, kasi kung hindi, yun, wala akong magiging tulog, kasi nag-out ako sa work ng 1 AM, and yun, dun pa lang ako makakatulog. Minsan inaabot pang an hour bago ako makatulog. Tapos by the time na makatulog na ako, yun na, magigising si baby, dedede na siya ulit. Pag natanggal yung dede niya, magigising siya, hindi siya mahihimig ng tulog. And again, ang pinanghahawakan ko na lang is kapag binibigay ko si baby, pinapababa ko siya kay Pao, dun sila sa sala, naglalaro, papaantok ulit. And ayun, most of the time 5 AM nagsa-start ang day ni baby. Pag sunwerte, 5:30, 6 AM ganyan. Never siyang nagising like tuloy-tuloy ng 6 AM, 7 AM. Lahat yan, putol-putol na tulog. I mean, lahat yan meron talaga siyang gising palagi. Like 3, 4, 5 times a night. That's the normal thing for us na. Again, knock on wood. Sana hindi maging normal routine yon. Sana mag-improve pa. Everyday naman yun ang kasama sa mga prayer ko na sana mag-improve na ang sleep ni baby, para mag-improve na din ang sleep ni mommy, ni daddy, at ng kanyang kuya. Kasi minsan si Prime, kapag nagigising si baby, syempre nai-istorbo din yung tulog niya. So, ayun, nagigising din siya ng maaga. So, ayun, that's our life lately. That's our puyat lately. I'm gonna talk about this on a separate video, I think, on like a sit-down vlog, but that's been happening recently. That's our sleep recently. Wala lang, na mention ko lang yung sleep kasi kanina lang, ito first day of work week ko, and then medyo puyat-puyat na naman, pero yun nga, bumabawi na lang talaga ako ng tulog mga mommies. And tip lang din sa mga mommies dyan, lalo na kapag meron kayong baby na ganito, nasa sleep regression stage. Yes, umaabot pa hanggang toddler ang sleep regression, pero ang kailangan nyo lang, syempre, enough of being exhausted about it. I mean,
let's be honest, hindi natin siya kayang gawin. At ang katawan natin ay iisa lang. Kailangan natin ng support system. Kailangan natin ng tulong sa mga taong nakapaligid sa atin. So, in my case, yun nga, yung asawa ko, si Pao, sinasabihan ko siya na siya muna ang bantay kay baby for 2 to 3 hours yun para lang makatulog ako. Most of the time, 2 hours of uninterrupted sleep and I'm good with it. Parang okay na ako. Sige, let's say makatulog man ako sa gabi ng 3 hours na putol-putol man, that's fine. Kasi pagkagising ni baby, hindi mo na ako bumabangon. Talagang pinapaalaga ko siya muna sa asawa ko and then dun sila sa baba. Kasi nga, hindi ako nakakatulog ever since para naging problem na sa akin yung sleep cycle ko, yung body clock ko. And hindi ako nakakatulog ng may magulo, may maingay, or what. And somehow, naging pampatulog ko na rin yung white noise ni baby. So, hindi ko na pinapapatay yung white noise. So, kapag nagising si baby like 5 a.m., ayan, bababa na sila. And then ako ay matutulog hanggang minsan, yun na, 7 a.m. pag sunwerte hanggang 8 a.m. And yun so far yung sobrang nakatulong sa akin para hindi tayo magkasakit at para, alam mo yung makapag-function tayo everyday. Kasi before, hindi ko ginagawa yan. Like, pagka gising ni baby, like, ever since nung pagkapanganak ko, hanggang mag 4 months, 5 months ata siya. Ganun, like, ako lang lahat. Ako lang ang in charge kay baby. And simula nung nag-bottle feed kami, nagpapump ako, and then nag-supply na rin kami ng formula milk. Kasi mixed feeding na si baby. Nakatulong yun sa akin sobra. So, kung feeling nyo hindi talaga kaya, like, pure breastfeeding and kayo lang ang mismong in charge sa inyong mga baby, sa inyong mga anak, please ask for help. Super ina-encourage ko kayo mga mommies na mag-seek ng help sa kung sino man yung pwede sa inyong household, sa mga kasama nyo, kung hindi man asawa, like kapatid, nanay, tatay, lolo, lola, ganyan. Kung sino man ang pwedeng makapag-help sa inyo to make your situation even better. I am very honest that I still have postpartum rage from then and there. Like, sumusulpot yan kung saan-saan. Postpartum rage, search about it. Example, yung magsasnap ka na lang, may trigger na biglang iinit ang ulo mo, sobrang saya mo, biglang konti lang, may mahulog lang na gamit or what. Just an example, hindi siya OA. Again, it's postpartum rage. Pwede siyang mangyari for years and years and years after mga anak ng mommy. It depends. And mommies, all the mommies, we need help, we need support system. So, ayun. Yun lang, wala lang. Simple reminder lang for us moms. And I'm gonna go back to work. Good morning, mommies! Ayun na si Kenzie. Ito na, meron na akong coffee kasi patutulugin ko na si baby pagkatapos niyang maglaro-laro. Kasi nag-poop siya. The perfect example ng kinukwento ko sa inyo yung kagabi. Kasi kagabi so kagabi nag-out ako sa work ng midnight. And then, before pa ako mag-out, 2 beses na nagigising-gising si baby. So, ayan, padede ko siya, and then, katulog siya uli. Super siglit lang naman yun, kaya hindi ako nawawala ng matagal sa work. Like, 5 to 10 minutes, ganun. Tapos, tulog lang siya uli. Pero, pagdating na ng madaling araw, ayun na, doon na siya talagang mahirap magbalik sa tulog. Napansin ko, pag nawawalan siya ng isang medyas, yung isang paa niya, pag natanggalan ng medyas, talagang nahihirapan siya magbalik sa himbing. Pero, minsan, kahit hindi ganun yung situation, talagang, ayun, nagigising-gising siya. So, ang nangyari is, by 4, parang 3 a.m., nagising na siya, dede siya hanggang 4, ayaw niya makatulog, tapos by pasado na 4, nakatulog siya uli, pero nagising na siya ng 5. Imagine, parang 1-2 oras na intermittent lang yung sleep ko. And then, parang installment lang yung sleep ko ng 2 oras within that period. And then, ng 5, pinababa ko na siya kay Pao. Nag-work kasi si Pao, pero may playpen si baby sa baba. And nakakapaglaro na siya independently naman.
Tapos, hindi pa rin talaga mawawala na bibigyan siyang screen time kapag let's say, ganun, may work si Pao, tapos ako kailangan kong matulog. Hindi naman pwede yung 1-2 oras na tulog lang. Ay, Diyos ko, hindi. Alam natin yan, hindi tayo robot. We're human being, kailangan natin ng sapat na tulog. Hindi ko naman ini-aim mag 6 to 8 hours. Gusto ko lang 4 to 5 hours of sleep. Kahit putol-putol, okay na yun. So, ay bumaba si baby Nina, and naglaro muna sila doon. Tapos yung pagkagising ni Prime, minsan kasi si Prime nagigising din ganun 5:30. Maaga kasi sila natutulog like 8 to 9 p.m. And then ayun, naglalaro lang sila doon hanggang nagising ako ng 8. So, 'di ba, meron akong parang isang oras, tapos pangalawang oras sa tulog ng madaling araw, installment yun. So, may 2 hours na ako. And then, nagising siya ng 5, nagising ako ng 8. So, 5 hours. So, I'm here. I'm okay. And, it's working. So, ayun, magkakape na tayo. And, isa sa hindi ko, talagang hindi dapat nawawala sa morning routine ko is yung coffee. At yung skincare ko ay ibinaba ko na doon sa banyo dahil ang hirap mag-skincare ng, halimbawa, nandito yung skincare ko and then bababa ako, maghihilamos ako, tapos aakit na naman. Ay, parang, I know it's exercise, akit panaog, pero ang daming beses ko nag-aakit panaog dahil kung ano-ano mga kinukuha, or hindi lang yun, kapag si baby ay nasa baba na, bumaba na ako, iiyak na yan kapag nakita akong umalis sa paningin niya. So, kailangan pagkababa ko, nandun na lahat. Like, naibaba ko na lahat ng mga kailangan ibaba. Dahil, pagkaakyat ulit ako, magyayaya siyang sumama. Minsan, pag nakakawala siya sa playpen, alam niya na kasi buksan. Parang gusto ko nga babaliktarin ko yung gate ng playpen. So, anyway, pag nakakawala siya sa playpen, diretso siya akyat. Pero, hindi naman siya nawawala ng supervision. Lagi pa rin may supervise. So, lagi lang kaming nasa likod niya, inaakay siya kapag gusto niya maglakad-lakad outside the playpen. Minsan nga umaakit siya and then nagtatambay siya dito naman sa kwarto, sa closet niya gustong magtambay. Which is, ayan, yung closet na yan. So, ayun, papatulugin ko lang si baby, mga mommies, at uubusin ko muna pala yung kape ko, papatulugin ko lang si baby kasi antok na yan siya. Kasi, ang wake window niya is 3 to 4 hours. So, hinahayaan ko muna siya maglaro-laro kasi meron parang okay na napatulugin ko siya ngayon para at least hindi siya parang hindi siya iyakin, and magkaroon siya ng nap time. 2 beses pa rin sa isang araw siyang nagna-nap time. Minsan umaabot ng 1 hour, matagal 2 hours. Ayan, binuksan niya na ang aircon. Halika na, sleep na. Halika na, sleep na. I love you. Hindi pa rin niya na yung white noise, mga moms. Kasi yan na din ang pampatulog namin talaga din mag-anak. One time, tinry kong patayin yung white noise. Nagreklamo yung mag-ama, si Pao and si Prime. Sabi nila, gusto nila na may white noise. Hindi twinkle-twinkle yung tugtog namin pag gabi. Pag gabi, yung parang medyo kulog-kulog, ganyan. And pag morning, twinkle-twinkle. Wala, naging routine na din. Kasi pag wala yan, sa sobrang ingay sa labas, like yung mga nagdadaan ng mga motor, tricycle, talaga nagigising siya agad. Ever since kami ay nag-white noise, nakakatulong naman siya kasi pag may white noise, kahit na marami dumadaang mga motor sa labas, rinig na rinig kasi, lalo na pag haharurot yung dadaan. Ayun, pag may white noise, nakakabalik siya agad sa tulog. Although, nagugulat-gulat pa rin siya, pero balik siya sa tulog. Pag walang white noise, halimbawa na low bat, and narinig niya, naramdaman niya na, ay, wala na white noise. Ayan. Gigising na siya talaga, didilat siya at tatayo. Kaya, hindi pa namin pwedeng tanggalin ang white noise sa kanyang sleeping routine. Anyway, mga mommies, ayun lang, mag-charge ako ng camera. See you in a while. Actually, pakita ko lang ulit yung isa kong camera ay hindi ko na nagamit. For the photos, ito yung for the pictorial camera. Pinagpa-practicean ko. I'm not a pro. Nag-aaral akong photography before.
Nagustuhan ko ang photography before, pero walang time. And walang gear. Actually, meron akong DSLR from Nikon. Pero ngayon na, nauuso ang Fujifilm. Kasi, ang gusto ko sa Fujifilm, mga mommies, is yung film simulation dial. Ayan. Marami mga film dials dyan. And ayun. Yun lang. Let's see. Picturean ko kayo. Actually, I passed the time before. Now what? Now I'm having it. Ha? Ha? 14 out of what? Move. And to 6, and then you will get the answer 4. Remember, you can just put small. Remember, subtraction. Okay, I can do this. ay ka na, B? Popcorn. Yan. Pong pa na. Hey, how did you go out? Fine, we'll let you play here.